Hi, my name is Floyd Mamigo, former drummer of The Revenge of the Pork and Beans, Sign of the Letter, Seize the Silence, and Wasabi. Story growing up, nagdako ko sa Sipalay, a small town in Sipalay City. So, una hindi pa na siya mugina ka progressive as what city of Sipalay nowadays, no? So, typical gina sa nga bukid so una. Nagdako ko nga typical nga bata lang git guwa sa dalan kun hapon hampang sang piko. During that time wala pa to ya internet, wala pa cellphone. So most of the time dito kami sa dalan gidaga hampang panaguay, uh, lagsanay, pikyaw, tumba patis, kag mga tirin-tirin. Ang mga chimpo so na kay ang pinaka means of entertainment naman sa una is TV lang gid, radyo. Andom ko gid kag dream ko gid sa una ang maging isa ka piloto. Sa una dumduman ko kadto kami sa una sa Bacolod with my mom and family. Makalabay kami di sa Old Airport sa una diri sa Singkang, sa tubangan sa nga lihis di lang main road. Galabaw na sa una ang ikog sang eroplano, ginakilig na ko na. I wanna be a pilot someday. So, amo na nga ako nga andong niya sa una. Is there a musician in the family? Literally, though, wala gid guro. But somehow, sa akon nga part is I'm quite lucky kay tungod nga during that time ang tiyo ko choir na sa sang BBYM. So si to Gina Iscaran, dito ko na-introduce actually sa music. Kag later on nagka-interest kapyot gitara, kanta, siyempre choir. Tapos at the same time gitara. Tungod nga na-amaze ko sang mga gitarista, especially that was the time na meet ko man si Sir JR Sarmiento, isa man sa mga nami man yung mga gitarista sagad magitara, talented, kumbaga inborn talent gid pala mabatsagan mo gid sa tawo nga talented gid siya in character pag in nature sa amon nga lugar. Hindi may amo ginaya ka music oriented ang family kag sa mga palibot ko typical nga mga Brother Louie Louie nga mga music kag si dad ko kapamati na sa orphan na saya sang the Eagles. So growing up isa na sa mga music na mabatian ko sa una, especially kung hapon. Mga tao sa una paghapon niya music, taga binisi na at sa merkado, mga kabataan hampang sa kalye kaya mo na mga music na mabatian ko muna sa balay. Tuto, The Chicago, yan yung naman, AC/DC. So mga typical yung papang's music. Do you have a proper music training education? No. Self-taught man ko. Na-develop na siya actually ang pag-drums video is sang high school na. So during the elementary days, amo na to na-introduce na ko sa gitara with the help sa amon nga family friend nga si JR Cemento. So dako itong bulig sa akon nga somehow ma-motivate into developing my own skills no sa music or sa instrument. But sa drums I think self-taught. Sang nagbanda ko before, sa una ko gid nga banda sa City High sa una, apod ko sa mga taga City High, sila ni Biguaso, sila ni Jose Mari Ramos,
gitarista namon sa una man. Wala ako that time, vocalist pa ko to. So, kanta namon sa mga typical so na mga Complicated Heart, mga Eraserheads. Amo pa to that time. So wala ko actually proper training or education sa music. It's just that nga during that time nga practice kami sa una. Is there there's something no sa drums nga nanamian ko gid. In fact, during that time si Jongjong namon nga drummer nagpatudlo ko to siya. So na-develop na nga ako nga love sa drums. It's because nga hatagan ako basic beat like 8 beats, quarter, then ma-play along kami na kantahan ako or gitarahan ako halos tanan yung mga kanta. Kung natingala ko nga ang 8 beats sulod man tanan. So kumuto nga time daw sa ko okay. So do ka nami mag drums. Feeling to sige, ma-practice ko pagkatapos sa klase sa una during PE makadto ko na sa music room ni Sir Bergantin. So dako man tong public no ginutuduan na kami basic note reading. Sila ni Art Baradas sa amo tong mga upod namon so na tambay sa music room. Ito sila that time ano na yan ga-play na gina sila. And isa man sa mga gina-idolo ko man nga drummer. Kay that time na siya basic at amazing pa na sa mga goodness na tanda siya namin siya mag-drums, pangot-pangot, gid minsan ginapiyong-piyungan pati. As teenage as you are, sometimes ka-amay sa mga talent. So shout out kay Sir Art Baradas. So amo to gina-mention ko in-introduce ko na ang drums actually in-introduce ang migo ko nga si Jose Mari Ramos. And he was that time isa sa mga tanda man nga mga drummer during this time. Ang nami lang to siya kay gintudloan ako basic even though wala man sa proper gid nga drum lesson pero natudlo isa akon ang mga significant skills bala na dapat ko i-develop, especially ang mga workarounds kag ang mga bagay na dapat ko himuon especially sa pag isip. So that was really helpful during the teenage as I go along with as I go along with my music career no. So it was really helpful and luckily naman siya kahit I treat him as a best friend at the same time mentor and teacher. So hindi na sa proper gid hindi na sila nga kada hapon makadto kami to tapos tuduan niya ko. No, it's not makakadto lang kami to para mag-jam lang gid. Kag isa kanta so na matapos ang isa kanta ginakilig ka na. Sold ka na kumbaga. How long did I play drums for you join a band? I think siguro sang third year na ko no, third year, fourth year. High school sa LCC. Kaya amo tong ma-consider it being somehow nag-engage na gid ko sa banda with some of the good friends I have back in high school days no. So hindi na ginagaday it was intramurals nga hambalang ako ng classmate or ang ako ng schoolmate nga si John Vincent Sangrona is one of the humble man and talented pag-abot sa bass no. So gin-invite ako nga kabalo ko mag-drums. In fact, sa third year ako na nag-drum sa amon nga cheering competition. So ako naging official nga drummer sa batch namon. So tinuwi nga drums ko, in-invite na ko nga bali mag put up kami sang banda. So amo gitong pinaka-formal ko na nga ma-consider ko nga first band ko gid kay may
exposure na kami sa ano no, sa school. Then ma-consider ko nga ti tungod nga practice na kami, pina-practice na namon for during the time kapag live pa kay due tayo lang may mga instruments sa una or mga studio dili sa Bacolod. So kung magambal ka nga practice is practice ka hindi na yan nga makatuon sa balas amigo mo tapos ma-practice ka mo da or ma-jamming ka mo. So kinahanglan nyo gid mag-set sang adlaw oras nga makanto ka mo to pag mag ensayo sa studio. Can you share story with my first band? Short story siguro ang about sa ano no, sa The Revenge of the Pork and Beans. Kay actually medyo controversial nga ngalan. But we know for sure nga kami gid ang linangas gid nga una nga nag put up sang The Revenge of the Pork and Beans no. Kaya ang upod namon that time is si Angelique Prudet nga naging vocalista sang Wasabi. Then ako ba, tapos si B-Boy. So after na isang first band ko, so sang nag put up kami sa The Revenge of the Pork and Beans, it's just an idea nga na-realize namon nga niwang si Leklek tapos tambok si B-Boy. So nag-ambal si Leklek nga si Angelique no nga ngalan sa banda ta is ano lang Pork and Beans. Kaya tungod nga amo tong era uso gito sa unang mga punk rock kag amo gito ang somehow ang do nagululupod kami sa genre nga do interesado gid lang tanan. Kaya ang The Revenge of the Pork and Beans actually do project band na siya. Do hindi gina sa amo gina formal that time. Kita itong mga bata kami may mga banda man. Nag-decide kami nga mag-put up sa kabanda tapos ang ngalan namon Pork and Beans. Kaya lang iti linangas man sa una Inuwi man diri dito mga amigo lang. So nag-decide kami nga paano bimuon ta ng The Revenge of the Pork and Beans. Kita mo si B-Boy tambok siyang pork plate kaming beans. So amo na no. Hasta nga it was really memorable nga chapter sa akon nga career kag sa akon nga pag-explore sa music kay from my high school band nag-explore ko into somewhat challenging. I think the term na appropriate is challenging kay tungod nga bakin na high school band alternative kami so hindi amo ginakadasig, hindi amo naka-technical, amo may ginapungto pa sa una mga popular pa mga banda. So nami ito but pag silo ko na sa Revenge of the Pork and Beans medyo nag-challenging kaya ang mga ginapang request na sa mga upod ko puro na mga Green Day, The Offsprings, especially Blink-182. So during that time medyo kilalain ko kay tungod nga hindi ko masyado Blink-182, Travis Barker. Galing kati ano lang ito siguro whatever challenge nga put into table way ko ginaindian gina-try ko na nga pamatian during that time hindi pa usong CD sa una wala pa CD sa amon that time o wala pa sang may CD sa amon so ginapamatian ko to sa una cassette lang gid mapa-record kami sa una sang blank tape sa una sa FM station request na namon nga music tapos pamatian na ang cassette tape gid bakal ni mama sa una ang college ko is nagkalaguba tungod lang na sang play rewind play kami ginalagas ka nga groove or may ginalagas ka nga beat
ni Travis Barker yung Trey Cool. So good to say. But somehow no, siguro isa man to sa mahambal kung pagkatapos ng gig lugin na post ka vlog sa fulfilling na somehow na naka-play along ka, naka-cover ka, especially Blink 182 pa ka yun day, no? So, nami it. Share story about the other bands you played with and a brief story of how you guys met. Isa sa mga namian ko nga collaboration kag session is actually hindi man session is ang Seize the Silence kay well for me Seize the Silence is a experimental genre for us. It's because siguro nga we came from different genre like from metal, heavy kind of stuff. Then si Ram, somehow punk rock. Si John that time, grunge nga genre. Ako naman punk rock, alternative. And ang vocalist is si Arvin Obara. Si Flip One from hip hop music is rapping siya. So challenging sa part ko. Even though no, during that time may mga rap metal na, pero kabudla para sa akon kabudlay nga obra kasi simple nga bit nga simple na sa tuod pero paano sa panamion, paano siya I mean paano mo makorelate ang drums nga simple at mag-synchronize siya sa hip-hop groove. So, for me, ka-challenging yun nga part na. So, sadya ito nga chapter. So, sadya. Amazing. Advice to younger generation who wanted to get into drums. Sa una, na baduyan ko kag shadow nagigagas-gas na word. Pero amo gina sa gali. Ma-advise siguro is follow your dreams, no? Kung may interest ka into something, make sure nga make the most out of it. Literally, kung may mga gusto ka, hindi mo pagpasubukan nga, or like for example, sa music, sa gitara, sa kanta, sa drums, whatever instrument na gusto mo itunan, make the most out of it. Kay tandaan mo, we spend money. Well, I don't know, subong nga kahit subong amo na naka-accessible sa mga amo nakahapos i-produce ang mga instrument. Pero in our times, medyo budlay pa na siya kahit itungod nga ti markila ka ang oras ang una mahal, knowing nga estudyante ka. So kinahanglan mo tipunan the entire week para at least at the end of the week may ara ka nga iamot sa amon during that time kay hindi man ko amo ginaya ka damo kwarta so mahuya ako lang mag practice gastuhan sa mga upod mo tapos ikaw ya ang mess up. So kung anong gusto nyo nga instrument ginausikan na simple. So make sure nga you spend your valuable time to gain something. Very important din na siya. Kag follow the genre. Follow your genre. When you grow into sa iba sa mga linlain nga mga genres, nami man na siya. I think nami gid kag I believe nga nami gila siya. Kay damo kada mga skills, pattern, techniques nga makuha. Pero for me, sa akon,
mas nami nga stick ka sa kung ano gid nga gusto mo nga genre. Kaya at the end of the day, happy kada mo. Amo nang imo nga skills nga ginevelop, gina-enhance mo. Kay ti ako gapati ko gyapon nga pwede ka maging jack of all trades, master of nothing. May napatihan ko. So, siguro follow your dreams, respect ang each and every member of your band. Pamatian mo kung ano ang mga gusto nila man. Kay same sa imo, may mga gusto man na sila. Very important gina siguro ang Wasabi subong sa Wasabi lang no. We've been together for almost 20 years. Almost 20 years. We've been through ups and downs. Hills and Valley. Ang nami lang kay at the end of the day, kapalo ka nga nalipay ka upod or tukar sa upod sila. So, amo lang na siguro isa sa mga ginamit pagit ang music tungkol sa mga upod mo sa banda. So, respect ang mga upod mo sa banda, kag respetuhon iban o iban man nga banda. Okay, well, at the end of the day, we play for the love of music. Ang competition, grabe. Damo-damo na ko na meet in our times in our days nga ginubanay ka. So follow your dreams, try to respect others. Well, shout out gili sa mga friends ko no, sa friends ko sa Wasabi, sa San Jose Letter, Sis the Silence, Revenge of the Pork and Beans. Plug-ins sa Subong Duway pagit kami tukar sa Wasabi kay tungod nga TBC na sa live. Delete clothing. So nami isang ilang bayo kag actually may isa ko to ka shirt giging sponsor na was the best. Thank you gid Sir Ramalantaga sa imong support kag keep it up. Behind the crowd, the best.